Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 17 ng textbook, page 188, Malhagi speaking part po tayo. Sabi, 아나이 씨와 제이슨 씨가 건강에 대해 이야기해요. 다음과 같이 이야기해보세요. So, tingnan natin yung ating conversation. Number 1, sa baba, 밤에 잘못 자다. So, naging 밤에 잘못 자요. Okay, so naging present tense lang po yung jada, no? So, naging 자요. Then, 잠을 충분히 자다. 잠을 충분히 자면 좋겠어요. So, dito, nadagdag yung grammar na 으면 좋겠다. So, naging 자면 좋겠어요. Next one, yung green naman, 자기 전에 따뜻한 물로 샤워를 하다. naging 자기 전에 따뜻한 물로 샤워를 해보세요. Okay, so naging yung hada, 해보세요. Yung nadagdag na grammar is yung a o 해보다, no? Ibig sabihin to try. Kapag nagsasuggest ka, yan yung madalas na ginagamit mo na ending ng statement. So naging yusin natin. So 해보세요. And then yung 불면증에 좋다, 불면증에 좋거든요. So, nadagdagan ng 거든요 na grammar. Okay, so yung mga mangyayari dyan sa number 2, ganun din yung i-apply natin. Si 소화가 안 되다, magiging 소화가 안 돼요. 속이 좀 편안해지다, magiging 속이 좀 편해지면 좋겠어요. 아침에 사과를 먹다, magiging 아침에 사과를 먹어보세요. And then, 소화에 좋다, magiging 소화에 좋거든요. Okay, so basahin natin yung conversation. Sabi ni Anais, Jason 씨, 무슨 일 있어요? 안색이 안 좋아요. Anong sabi niya? What's the matter, Jason? Or is it everything okay? 안색이 안 좋아요, ibig sabihin, you look sick. Okay, so, mukha kang may sakit. And then, 요즘 밤에 잘못 자요. 잠을 충분히 자면 좋겠어요. So, yung sagot ni Jason, these days or nowadays, 밤에 잘못 자요. I can't sleep at night. Hindi ako makatulog sa gabi. 잠을 충분히 자면 좋겠어요. So, ibig sabihin, it would be great or it would be good if I can have enough sleep. Okay, 충분히, enough, ja, to sleep, no? Okay, so if it would be good, maganda sana kung magkakaroon ako ng tamang oras ng pagtulog or enough na oras ng pagtulog. Sagot si Anais. 그러면 자기 전에 따뜻한 물로 샤워를 해보세요. Ganun, so ganun ba? Sabi niya, no? Ganun ba? Bago ka matulog, try mong mag-shower with warm water. Okay? Try to take a shower with warm water. 불면증에 좋거든요. So, 불면증, ibig sabihin po niyan is yung insomnia. Okay? Sabi niya, maganda daw sa insomnia yung pag-shower or paligo ng mainit na tubig sa gabi bago matulog. Sagot si Jason, 그래요? 오늘부터 한번 해봐야겠어요. Ganun ba? Is that so? Yan. So, starting today, matry nga yan. Yun yung ibig sabihin nung 한번 해봐야겠어요. Try ko nga yan starting today. So, I must try it this today, sabi niya, no? Sagot si Anais, 며칠 해보면 괜찮아질 거예요. Sabi ni Anais, after few days, 며칠 해보면 ng pag-try, yung pagligo nga sa gabi ng mainit na tubig, 괜찮아질 거예요. It will be okay. Yung kanyang insomnia daw ay magiging okay din after niyang itry yung ganitong paraan ng mga ilang araw. Yung pagligo ng mainit na tubig. Jason, 알려줘서 고마워요. Thanks for letting me know. Okay, so yun po yung usapan nila. Number 2, so papalitan lang, no, yung mga naka-highlight ng yellow. So kanina, yung dahilan is hindi siya makatulog sa gabi. Sa number 2 naman, 소화가 안 돼요. So magiging hindi daw siya matunawan. 소화가 안 돼요, ibig sabihin indigestion, no? So hindi matunawan. Tapos 속이 좀
편안해지면 좋겠어요. Ibig sabihin, it would be good if I will feel better. Yung sog po means yung iyong stomach or yung iyong tawag dito, sikmura. So parang ang gusto niyang sabihin, maganda sana kung magiging okay na yung aking sikmura. And then, 아침에 사과를 먹어보세요. So yung suggestion na ni Ana is this time is, try daw niyang kumain ng mansanas sa morning. Bakit? Kasi daw yung mansanas ay maganda para sa digestion. So, 화에 좋거든요. Okay, so yan po yung ating 말하기. Punta tayo sa next. Number 2. 몸이 안 좋을 때 여러분은 어떻게 해요? Sabi, kapag daw may hindi maganda sa iyong katawan or if you're feeling sick, ano yung ginagawa mo or paano yung ginagawa mo? 여러분만의 특별한 방법에 대해 이야기해 보세요. So sabi dito no, 여러분만의. Ibig sabihin yan, man, only, ikaw lang. Parang meron bang special way or method na ginagawa ka kapag may sakit ka or if may nararamdaman kang hindi maganda sa iyong katawan. So yun daw yung i-discuss. Okay, so ako, example, kapag masakit or makati yung aking lalamunan, ang ginagawa ko is lumulunok ako ng isang kutsara ng honey. Yan. So when my throat is scratchy or itchy, yan, I try to swallow a spoonful of honey. So paano ko yun sasabihin in Korean? 저는. Yan. Tapos, 목이 가려울 때, when my throat is scratchy or itchy, 가려울 때. Tapos, ano yung ginagawa? 꿀, honey, 한 숟가락, 1 spoon or 1 tablespoon. 삼켜요. So, from the word 삼키다, which means to swallow, no? Or yung paglunok. Yan. So, sabi ko, 저는 목이 가려울 때 꿀 한 숟가락을 삼켜요. So, hindi ko siya pinapadaan sa buong bibig ko, no? Kumbaga, nakatingala ako, nakanganga, tapos pinapadulas ko yung honey dun sa lalamunan, diretso. Yan. Tapos, after few minutes, yan, nawawala na yung kate. So, for me, effective tong way na ginagawa ko na to. So, yan yung isang magandang example ng 특별한 방법. Ibig sabihin, not all is doing this, no way. Hindi lahat gumagawa ng ganitong paraan. Okay, so may iba, baka may katulad ko, ayan. Another one, ano pa ba yung isang magandang example? Bigay tayo kahit dalawa, no? Kapag yung may ubo, ayan. So, 기침이 날 때, ibig sabihin, when I have a cough, pag may ubo ako, ayan, ano yung ginagawa ko? 가른데. So, from the word galda, ibig sabihin to grind or to grate, no? Pipinuhin mo yung be, which is yung peras sa Tagalog. So, 가른데. Wa means and. Tapos, 꿀. Ayan, importante yung sa akin, honey. 배와 꿀을 섞여서. So, ibig sabihin ng 섞여서, from the word 섞이다, it means to mix. Okay, paghaluin. 섞여서. Yan. 기침이 날 때 가른 배와 꿀을 섞여서 먹어요. Okay, 먹어요 or 마셔요. Kasi buo-buo pa rin yung yung peras kahit na i-grind mo na siya, no? Hindi talaga siya pure liquid. Kaya 먹어요 yung ginamit ko na word. Okay, so again, sabi ko sa second example, 기침이 날 때 가른 배와 꿀을 섞여서 먹어요. So, if maalala nyo, ginamit natin yung 은 or niyon na grammar, modifier para sa noun, no? So, yung kasunod niya yung noun na be. Ibig sabihin, in-explain ko yung or dinescribe ko yung peras sa pamamagitan ng action na in-apply ko sa kanya, which is to grind or to grate. So, galda, naging garin. Kaya po naging garin be yung nakasulat dyan. Okay, so dito na tayo sa listening part. 여자가 라디오에서 건강 고민을 이야기하고 있어요. So, yung scenario natin,
dun daw sa over the radio, merong babae na nakikipag-usap. And ang pinag-uusapan nila is about sa wino-worry niya, no? Or inaalala niya about sa health. Yan. So, pakinggan daw nating maigi. Tingnan natin yung mga questions. Number 1, 여자는 무엇에 대해 걱정해요? So, about saan daw yung wino-worry nung girl. Okay, so about saan yung pinaalala niya. And then dito, 남자가 알려준 방법으로 맞는 것은 동그라미, 틀린 것은 X 하세요. So, pakinggan natin kung ano daw yung mga pinaalam ng guy na paraan. Okay? About dun sa napag-usapan nila. So, kapag tama, yung sinasabi dito sa 1, 2, and 3, circle. Kapag mali, X. So, pakinggan natin if, number 1, 간식을 조금만 드세요. Sinabi ba yan ng namja or ng guy? Pakinggan natin yan later. Ibig sabihin, ganshik, snacks, no? Yung mga light meal mo in between heavy ones. Okay? So, merienda sa atin sa Tagalog. So, pakinggan natin kung sasabihin nung guy na konti lang daw yung kainin niya na merienda. Number 2, 운동을 더 자주 하세요. So, confirm din natin kung sinasuggest ba niya na mag-exercise ng mas madalas. Okay? So, haseyo. So, nakasuggest siya, no? Useyo, seyo. Number 3, 물을 많이 드세요. So, check din natin kung sinabi ba niya na uminom ng maraming tubig. Okay? So, pakinggan po natin. 듣기. 여자가 라디오에서 건강 고민을 이야기하고 있어요. 잘 듣고 답해보세요. 안녕하세요. 서울에 사는 주부입니다. 저는 요즘 소화가 너무 안 돼서 걱정이에요. 네. 보통 운동을 자주 하십니까? 자주 하지 않지만 일주일에 한 번 2시간 정도 걸어요. 밤에 빵이나 과자 같은 간식을 드십니까? 네. 11시쯤 되면 배가 고파서 자주 먹게 돼요. 그렇군요. 밤에 뭘 드시면 소화에 안 좋습니다. 그러니까 될 수 있으면 안 드시는 게 좋고요. 또 운동은 한 번에 많이 하는 것보다 자주 하는 것이 중요합니다. 또 물을 많이 드시면 좋겠습니다. Ayan. So, yung last part, no, ang sabi niya, 물을 많이 드시면 좋겠습니다. So, dito, circle na siya. Kasi sabi niya, 물을 많이 드시면 좋겠습니다. Tapos, ito yung sa mga ni-note ko, no? Dito muna tayo sa number 1. Yung sagot is, 소화가 안 돼서. Yan. So, hindi daw po kasi siya natutunawan. Kaya, yun yung kanyang ipinag-aalala. 걱정해요. Yan. So, tuloy na natin dito sa baba. 간식을 조금만 드세요. So, sinabi ba yun nung guy na kausap niya? So, nung una, tinanong niya, based dun sa napakinggan natin, no? Tinanong niya if kumakain daw ba siya ng pang or ano pa ba yung sinabi niya? Something like that sa gabi. Yan. Sabi niya, 보통 운동을 자주 하십니까? Yun muna yung tinanong niya, no? Kung nag-exercise pala siya. Tapos, ang sagot nung girl, sabi niya, o yan, sa note natin, no? 운동, so, 일주일, 한 번, 2시간 정도. Sabi niya, so, sa loob ng isang linggo, mga 2 oras. Yan, isang beses lang, tapos mahaba, no? 2 oras. Tapos, ang sagot nung guy sa kanya is, yung about sa pag-exercise daw, mas maganda daw na hindi kailangang matagal yung oras, pero madalas. So, parang maiksing oras, pero madalas. Okay, so to be specific, ang sabi nung guy sa kanya is, 운동은 한 번에 많이 하는 것보다 자주 하는 것이 yan, 중요합니다. So, dito, 운동을 더 자주 하세요. Check po. Yan yung suggestion niya. And then, yung last one, 간식을 조금만 드세요. So, ang sinabi niya, sa gabi, pag kumain ka ng anything, hindi daw maganda yon sa digestion. Kaya sinabi nung guy, 될 수 있으면, okay? Kung pwede daw or kung maaari, 안 드시면 좋겠습니다. Sabi niya, no? So, 안 드시면.
So, ibig sabihin, hindi pagkain. So, dito sabi, 조금만. Okay? So, mali. Dapat hindi kakain. Okay? So, yan po yung ating listening part. So, kung gusto nyo ulit marinig yung listening part, yung conversation nung guy at saka nung girl, yan. Check nyo po yung QR code natin and mapapakinggan nyo po ulit yan. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks.